Welcome back again guys to my channel. This is Janel Idanyo. At sa video kong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo magparehistro ng ating mga sasakyan. Panoorin nyo po ang video na ito hanggang matapos para po alam nyo kung paano po tayo magparehistro ng ating mga sasakyan. Ang una nyo lang pong gagawin dito guys ay kailangan nyo pong kumuha muna ng insurance. At kung may alam kayo na mapagkuhanan sa labas ng insurance guys, mas mabuti sa labas na po kayo kumuha kasi mas mahal na po doon pag nandoon kayo sa LTO kukuha. So after nyo po makuha po ang insurance, proceed na po kayo ngayon sa emission center. So kagaya nito guys, nakikita nyo sa video no. So ito po yung tinatawag dito na emission center. Ito po yung MBIS. Ang ibig sabihin po nito guys ng MBIS, Motor Vehicle Inspection System. Ito po yung makabagong teknolohiya guys no sa pag-emission po no para po mas mapapadali po ang pag-emission natin. Meron din po itong dalawang klase po guys ng pag-inspection. Stage 1 at saka Stage 2. Ngayon guys, sa Stage 1, ang inspection dito ay number 1, visual inspection. Number 2, speed test. Number 3, brake test. So, yan po yung sa stage 1 guys. Ngayon po, sa stage 2 naman po, number 1, headlight test. Number 2, sound test. Number 3, emission test. So, yun po yung guys, ang inspection po sa inyong motor po. Kailangan po, complete yung accessories nyo. Kailangan yung mga signal lights mo ay okay at saka yung brake mo po. Yun po yung pinaka guys mahalaga dyan. So after natin dito no, so proceed naman po tayo ngayon. Pupunta na po tayo ngayon sa opisina po ng LTO. So dito na po yung process po ng ating OR. So ngayon guys, dito po pagpasok natin dito nga sa loob, syempre dumiretso po muna tayo doon sa bandang dulo po. Dahil po, kailangan nyo po munang ipacheck yung papel nyo or inspection din yun yung papel nyo doon sa dulo. Doon po sa may bandang puti natin. So ito guys, yung LTO na ito guys ha, sa Pasay po ito guys, domestic road. So ito yung guys, dito kasi ako madalas magpaparehistro ng aking motor. After po, may bigay nyo na po yung insurance, yung ORCR, at saka yung sa emission test. Ngayon po, i-compile po yan doon sa nag-inspection po at para po makaproceed na po tayo ngayon sa loob na po mismo ng LTO po. So ayan po no. So ngayon, papasok na po tayo ngayon dito sa loob ng LTO. So dito guys, meron po dito tinatawag na step 1, step 2, then hanggang step 5 po yan sa guys. Sa step 1 po, siyempre ibigay po natin yung papel natin. After po natin maibigay po guys, lahat na documents po natin sa step 1, ngayon po, proceed na po tayo dito, diretso po sa step 4 at saka sa step 5. Waiting na lang po tayo kung tatawagin na po yung pangalan natin para po tayo na po yung magbabayan. Sa step 4 po kasi guys, ito po yung cashier. Then yung step 5 naman, ito po yung releasing po ng ating OR. So ganun lang kasimple po guys at saka po guys napakadali lang po dito magpa-rehistro po guys dahil po talagang tuloy-tuloy po yung proseso po nila dito at madali lang po magpa-renew po dito sa ating mga OR dito. So ayan po guys kung nakikita nyo yun ay po yung nagbabayad na po sila guys. So ito na po yung sa payment po kasi po tinatawag na po dito pag once na tayo ay magbabayad na po. So after natin magbayad dito, so waiting naman po tayo para na po sa ating releasing ng OR po natin. Yan po yon ang step by step process po guys sa pagparehistro po ng ating mga sasakyan. Sana po nasundan nyo po ang vlog ko na ito at sana po naunawaan nyo po kung ano po yung mga sinasabi ko po dito. Thank you for watching.